May assessment ang isang political strategist sa takbo ng pamamalakad ng Marcos Jr. administration sa gitna ng mainit na politika sa Pilipinas. Si MJ Mondihar sa report. Negative 50 na ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa March 2026 survey ng Pulse Asia. Ayon sa survey, mas marami ang hindi masaya sa performance ng Pangulo. Kasabay ito ng nagpapatuloy na issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si VP Sara naman ang isa sa mga pinakamatunog na pangalan para sa pagkapangulo sa 2028. Bagamat may 2 taon pa bago ang eleksyon, nakikita ng political strategist sa si Lito Banayo ang para sa kanya ay weaponization of the law laban sa Vice Presidente bilang paraan para hadlangan ang posibleng pagtakbo nito sa pagkapangulo. Sa dami ng mga pang-aapi, sa dami ng mga abuso na kanilang nagawa, no, hindi nila maubos maisip papaano na pag si Inday Sara ang naging pangulo. Papaano na kung sila naman ang usigin. Ayon kay Banayo, malaking halimbawa nito ay ang 16-day KOJC siege o ang operasyon ng mga otoridad para hanapin si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Anya, malaking red flag ang iligal na pagkubkob ng mga otoridad sa religious compound ng KOJC noong 2024. Para sa kanya, ipinakita ng KOJC siege ang paggamit sa mga institusyon ng gobyerno para mangusig lalo na sa mga taong simbahan. Tingnan mo yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba yung nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Davao at ang mga milyon-milyong mga adherents ng KOJC dahil doon sa ginawa, yung inhumane hindi ba? Matapos ang KOJC siege noong 2024, March 2025 naman, nang ilipad sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ikulong. Miski si Presidente Marcos Sr. hindi ganun no? So ngayon, ewan ko, lahat natapos yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat alam nila na napaka-popular ni Pangulong Duterte, no? At yung basta mo na lang kikidnapin ng isang dating Pangulo, mag-80 anyos na, actually, 80 years old na nga last, di ba? Hindi ba? I mean, para sa Pilipino, yung simpatya, lalong umigting, no, kay Pangulong Duterte at by extension kay Vice President Inday Sara. At ngayon naman, ayon kay Banayo, ang mga senador na kritikal sa administrasyon ang nahaharap sa mga kaso. Para sa kanya, layunin naman nitong hadlangan ang isinasagawang flood control investigation ng Senate Blue Ribbon Committee na maaaring maglantad sa mga nasa likod ng sinasabing anomalya. Malinaw na malinaw na ang direksyon ay laban lamang sa oposisyon, laban lamang sa mga kaaway sa politika. Kaya lalong nagagalit ang tao. Parami ng parami, hindi lang yung mga biktima ng kanilang weaponization of the law, yung mga taong bayan na nakikita na ano ba to? Sobra naman ito. Ito naman ang posibleng endgame na administrasyon ayon kay Banayo. Si Ferdinand Marcos Sr. naging sigaw ng bayan nun tama na. Sobra na, palitan na. Ganyan din ang mangyayari dito. Pag ganyan ang kanilang ginagawa, hindi nila lulubayan ang kanilang mga kaaway o katunggali, hindi naman kaaway, katunggali sa politika na parte naman ng demokrasya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Nagbigay ng matalim na reaksyon si former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles sa negative 15 satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan binigyang diin niyang mas pinaprioridad ng Malacanang ang political optics kaysa sa kapakanan ng publiko. Narito ang balita. Itinuro ni dating Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles ang palpak na advisory system sa loob ng Malacanang bilang dahilan sa nakuhang negative 15 net satisfaction rating ng Pangulo. Ayon kay Cruz Angeles, nawala na ang dating maayos at planadong tempo ng administrasyon at ang mga desisyon ngayon ay mas nakatutok sa media projection at political gain kaysa tunay na kapakinabangan ng taong bayan. I think the president has not been getting good advice, mostly. Also, nag-iba yung tempo When we were there, everything was structured. I think it happens more often now that some decisions are made not for the public interest, but for face value, for projection, for more for political gain rather than actual public gain. Ayon pa sa dating opisyal ng palasyo, ang pagbaba ng suporta ng publiko ay nag-ugat sa pagbabago ng mismong motibasyon ng Panguluhan. Anya,
Pumasok sa pwesto ang administrasyon na may bit-bit na magandang intensyon para sa isang historical at familial redemption. Subalit ang layuning ito ay tuluyan ng natunaw at napalitan ng mga mababaw na political maneuvers. Nung umpisa kasi, di ba, when you're first in Malacanang, you go there with very good intentions. There's a redemption arc that we believe was successful after the elections. And then I think that at some point, redemption no longer became the driving force. So that's what changed. Inihambing din ni Cruz Angeles ang pamumuno ngayon sa nakaraang administrasyong Duterte. Anya, dahil abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam na nito ang mga legal na basehan bago magdesisyon at hindi na kailangang i-brief ng husto. Ngunit ayon kay Cruz Angeles, tila sinusubukan itong gayahin ni Pangulong Marcos Jr. kahit hindi ito abogado na nagre-resulta di umano sa mga pagkakataong nagpapasya ang Pangulo ng walang sapat na kaalaman o Ikinatuwa ni dating Senator Gringo Honasan ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na tututok sa pag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects ng Marcos Jr. administration. Sa panayam ng SMNI News, sinabi nito na hindi lamang bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan ngayon, kundi trilyones na. Kaya dapat maresolba na ito sa lalong madaling panahon. Isipin mo, hindi ngayon bilyon na pinag-uusapan na trilyon. So ang tanong, di ba? Valid na tanong yan. Wala tayong kwan, ha? Hinahahagin ang tinutukoy. Kailangan may kasagutan yan sa lalong madaling panahon. Ano na ang nangyari sa flood control investigation? Ano na? O bakit tayo nasa ibang issue ngayon? Natutuwa ako, nag-create ng subcommittee. Pabor ako doon. Para mapigyan na ng kasagutan yung katanungan ng ating mga kababayan. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens. Nauna pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. Assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. Ako po ay nakikiisa dito po kila Senator Estrada sa panawagan na bakit sila lang? Bakit mga senador lang? Nasaan na ang mga congressman? Good point. Very good point. Yung ombudsman natin daw nag-iimbestiga. Pagkatapos daw nito, meron pang ilang susunod. Senador na naman ba ito? Nasaan na yung mga congressman? Nasaan na yung mga contractors? Nasaan na yung mga sinasabing, frozen na yung mga assets? Nasaan na itong mga mambabatas na ito na noong pa man po tinutukoy na rin sa mga naging mga pagdinig either in the Senate, doon po sa ICI na yan, at maging sa ombudsman. Mismong ombudsman sa isang press conference nagbanggit na po ng mga pangalan ng mga congressman. So palagay ko po may punto rin ang ating mga kagalang-galang ng mga senador na naharap ngayon sa gatupong uri ng pagsubok at reklamo. Bakit sila lang? Kasi nga naman, hindi lang po mga kapatid, mga senador ang sinasabing dawit po sa pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya yung sinasabing investigasyon ng Blue Ribbon Committee, huwag ng subcommittee. Buong committee na, kung kayo pa rin po may hawak dyan sa majority na yan. Buong committee na. Patawag nyo itong mga hindi pa po humaharap dyan. Si Manny Bonoan ngayon, naka-hospital arrest. Right? Pero sana din po, dapuan siya ng kaliwanagan po ng kaisipan. Sabihin niya na nalalaman niya. Sabihin niya na po ang lahat ng alam niya. Hindi po ba? Kasi hindi mangyayari din po ito. Kumbaga, kung wala pong basbas ng mga nakatataas. Ano na nangyari kay Amena Pangandaman? Ano na ang nangyari kay Adrian Bersamin? Kay Jojo Cadiz, kay Try Give Olaivar, Maynard Ngu. Mga kapatid,
ito hong mga sinasabi po na mga nababanggit na pangalan. Ang tanong, kailan po dadapo sa kanila ang pakpak ng hustisya? There was a senator, I won't mention his name, but in the past, was caught having ghost employees. Oh, yun na nga. Kasi personal salaries eh. Si Trillanes nga di ba? Pati houseboy, pati mga family driver niya, naka-item sa Senado as consultant. Tapos 16 members ng Magdalo Group na nakasama niya sa mutiny, naka-item din as consultants. Pati campaign donors niya. Sa akin talagang kailangan ko sila Talagang sila yung tumutulong sa akin So, para magawa ko yung mission ko. Isipin mo, Senador, 63 ang consultants, lahat daw yung confidential agents niya na tumutulong sa office niya for intelligence gathering, field research, tsaka staff work. 400,000 pesos lang ang suggested na gastos ng COA para sa consultants ng Senador si Trillanes. Pero siya, 1.6 million pesos ang budget monthly. Gumastos ng 18 million pesos in 2014 alone. May nagawa ba ang COA? Wala. Kasi naka-classify as confidential in nature ang trabaho nila. So papaano madidetermine ng COA kung totoo yun? Sa Congress naman, hindi nila masundan yung mga pondo na na-realign o nalipat from personnel services papuntang MOOE o yung pondo para sa maintenance and other operating expenses. Now, before I continue, para lang mas maintindihan ninyo bakit malaking issue ito, Sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, sure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Tingnan po ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11/11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Tagig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say a legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami na pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation.
The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So, that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So, in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan, to help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many, many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So, ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yon. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness, matetest natin. Kaya hindi ako nagja-judge. Pag nakita ko sa press con, of course I'm intrigued. Of course I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalandra ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po ha, kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So, what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So we will keep you updated. There are many questions, there are many issues. Sa mga kapatid natin sa media, send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan? Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan? Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan.
So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. O, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. God bless you. God bless the Philippines.